Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang maligayang kaarawan ang mga sumusunod. Kay Darwin Tiam Watt, 37 years old na po siya. Kay Redrick Bautista, 54 years old na po. Kay Johnny Almorado Abasola, 57 years old. Kay Sipat Selvato, 24 years old na po ngayon. Kay Dembara Referee, 24 years old din po. At sa aking kaibigang referee Dong Catamora, na asawa ng aking first cousin sa kanyang ika-77 kaarawan. At ganun din po, lastly, sa aking pamangkin kay Hanilet Perez sa kanyang ika-35 kaarawan. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At yan po, shout out sa mga sumusunod. Kay Rico Tan, kay Mora D. Gerbert, kay Michael Ryan Bernasor, kay Jerry Lorca, kay Dirk Benedict Quisada, Ronald Calzado Cadawas, at ganun din po kay Angelito Doldolaw. Kamusta po kayong lahat dyan at naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang una po nating pag-aaralan ay ang video na inyong mapapanood. Panoorin po muna natin. Violation. Yan po ang video ng ating tatalakayin sa araw ito, yung ball return to backcourt. Kung nakita niyo po yung Team A tumira po, sumablay, nag-agawan sa bola na tapik ng A1 pupunta doon sa backcourt at nakuha ng A2. Ngayon pumito ang referee, ang sabi ng referee, ball return to backcourt. Kaya natigil ng referee, nag-usap-usap yung tatlo. Ewan ko anong napagkausapan. Pero yung po sitwasyon na yun, wala pong ball return to backcourt. Bakit po? Nung tumira po yung Team A, no more team control. Then nagtapikan po. Pag nagtapikan, merely tapping of the ball doesn't mean to say merong team control. Natapik ng player ng B, natapik ng A1, ng Team A, natapik po. Ibig sabihin, wala silang team control sa front court. Nangyari po ang tapikan sa front court. Nang matapik ang bola, pumunta sa backcourt, nakuha ng kakampi ng A1 yung A2. Pumito yung referee. Yun po, legal play po yun. Wala pong violation. Tandaan po natin, tatlong ingredients o criteria po para makatawag tayo ng ball return to backcourt. Unang-una, merong team control sa front court. Pangalawa, merong last to touch sa front court. At yung pangatlo, first to touch sa backcourt. Pag siya doon ay wala pong ball return to backcourt. Wala pong team control doon sa front court Kaya wala pong ball return to backcourt doon. At nawa, pag ito yung nangyari sa inyo mga sitwasyon, lalo sa mga bagong referee, huwag kayong tumawag ng ball return to backcourt. Okay? Ang susunod na tatalakayin natin sa ball return to backcourt para yung OBRI sa Article 30-11. Ang sabi doon, yung Team A daw is in control ng bola doon sa front court. When the ball is simultaneously touched by A1 and B1, the ball goes into the Team A backcourt, where A2 is the first to touch it. Okay? Maliwanag ko ba doon? Ang sabi doon, may control ng Team A sa front court. Sa kasamaang palad, yung A1 at yung B1, sabay natapik ang bola, papunta doon sa backcourt. Okay? Nang matapik po yun, nakuha ng A2. Ang A2 ang na-first to touch doon sa backcourt. Ano sabi sa interpretation? Yung po ay backcourt violation ng Team A kasi may team control na Tandaan natin, may team control sa front court. Then yung dalawang kalaban, yung A1, B1, sabay na touch yung bola. So, yung A1 kasama sa last to touch doon sa front court. Nung pumunta ang bola sa backcourt, nakuha ng A2 ang bola. Siya pa rin ang first to touch. So, kompleto ang kanyang tatlong ingredients, yung criteria, so merong ball return to backcourt. Maliwanag ba tayo doon? At ang susunod naman po ay yung Article 30-12 ng OBRI pa rin, so ball return to backcourt. Ang sabi po doon,
yung A1 daw nagdi-dribble from the backcourt to the front court. Nagdi-dribble siya. Pero yung both feet niya ay nasa front court. Pero yung bola ay nandoon pa rin sa backcourt. So, ito yung guhit, dalawang paa ng A1, nagdi-dribble siya, yung bola dito. So, nagdi-dribble siya, ang bola nasa backcourt. Sa kasamang palad, yung bola tumama doon sa legs na nagdi-dribble, yung A1, at pumunta sa backcourt. At nakuha ng kanyang kakamping A2 yung bola. Ano sabi sa interpretation doon? Wala pong ball return to backcourt. Bakit po? Wala pong team control pa sa front court. Kasi yung dalawang paa niya nasa front court, pero yung bola nag-dribble siya nasa backcourt. Ano ba yung team control? Ang team control, pag both feet ay nasa front court at ang bola din ay nasa front court. Kaya may team control. Since ang bola, nag-dribble siya nasa backcourt, yung dalawang paa niya ay nasa front court, wala pa pong team control sila sa front court. So, nung aksidente tumama ang bola sa legs niya at pumunta sa backcourt at nakuha ng A2 yung kakampi niya, wala pong ball return to backcourt. It's a legal play. Maliwanag ko pa tayo doon. At naway naunawaan yung ating tinalakay. At muli, wag po natin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At bago po tayo magwakas, ay mag-iiwan po muna tayo ng isang salitaan ng Diyos mula sa banal na kasulatan sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Anong sabi doon? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yan po ang salita ng Diyos na isa sa mga paborito kong verse sa Bible. At muli, ito po ang yung abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camoron, nagsasabing hanggang sa muli. Bye-bye.